Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is ang di mabuting puno at bunga ay itatapon sa impyerno. Yun ang sinasabi ko, di ba? Kapag hindi ka mabuting magulang para sa anak mo, ganun din yung anak mo. Magiging ganun din kasama sa'yo kasi pinapakita mo, tinuturo mo sa anak mo na ganun ka. Sabi nga, hindi naman mabubuti ang masamang puno ng mabuting bunga, kundi masama din. Kung ang magulang ay masama, ang anak ay sasabihin mong mabuti, hindi po. Rekta po yan eh. Kapag ikaw ay masama, ang magulang, hindi ganun din yung anak mo kasi nakikita niya yung mga ginagawa mo. So, kung mabuting ginagawa mo, ay tutularan ka ng anak mo. Ay puro kasama ng ginagawa mo, ay tiyak mo tiyak. Malamang, sa alamang, ang hagis mo to sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kaya kayong mga magulang na napatuloy na nagtuturo sa mga anak nyo ng masama para maligaw to na landas. Huwag na po, tigil na po tayo. Huwag na po tayong gumawa ng masama. Huwag na tayo maging ehemplo ng ating mga anak para maligaw sila. Kasi lahat ng mga taong nagtuturo sa mga anak nila na masasamang gawa ay tsak na tsak ay magdudulot ng malaking kaparusahan. Ihagis kayo sa impyerno na hindi namamatay yung apoy. Kaya ikaw, habang maaga pa, magbago-bago na po tayo. Turuan na po natin yung anak natin na maging mabuting tao. Bago magbago yung anak mo, ikaw muna ang magbago para masundan ka ng anak mo sa mabuting landas. Turuan mo siya na bawal yung mga ganon. Sundin natin 10 utos. Bawal ka na magmura, magkaroon ka ng respeto sa kapwa, mahalin mo ang kapwa, maging makadiyos ka. Unang-una, dapat tanggapin mo ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Bago ka makapagbago, kailangan may Diyos ka muna sa pagkatao mo. Papasukin mo sa katawan mo, sa pagkatao mo, at tanggapin mo ng maluwag at maluwahati ang ating Diyos anak na si Jesus Christ. Babaguhin ka niya para magbago ka. Pag nagbago ka na, turuan mo rin anak mo na magbago. Magsimba po kayo palagi pag linggo. Tapos yung mga dapat mong isipin, ikabubuti lang ng kapwa. Huwag yung ikakasama. Kasi kapag nag-isip tayo ng kakasama ng kapwa-tao natin, ay doon na po nagsisimula ang kasalanan natin. Kung nag-iisip na tayo, nagpaplano tayo ng hindi maganda sa kapwa, doon pa lang ay kasalanan na. Kaya ikaw, pag-isip mo lang sa kapwa ay puro kabutihan lamang. At huwag na po mag-isip ng kung ano-anong maling gawa para masaktan natin o masugatan natin ang ating kapwa-tao. Lagi lang po tayong tumulong unconditionally kahit walang kapabalik sa atin. Mas maganda yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Mas maganda yung tumutulong tayo. At higit sa lahat, turo mo sa mga anak mo o kaibigan mo ang mga mabubuting gawa. Huwag na po tayong gumawa ng mga masasamang gawa. Puro kabutihan lang, tumulong unconditionally para sa kapwa-tao natin. At higit sa lahat, sa magulang natin. Gabayin patubayan po natin sila, tulungan at respetuhin at mahalin ang mga magulang kasi kapag ginagawa natin yan, mas malaking blessing ang binibigay sa atin ng ating Diyos anak na si Jesus Christ kapag nagmamahal tayo sa ating magulang. At higit sa lahat, nagiging makadiyos ka, lagi kang nagdadasal, nagsisimba para sa ikakapatawad ang kasalanan natin sa araw-araw. Kasi hindi naman tayo perfectong tao, nagkakasala tayo. Kaya ang bawat araw, minsan hindi tayo perfect na tao, minsan nagiging mainitin ang ulo natin at nadadala tayo sa pagmumura. Ayun, kaya nakakawa tayo ng kasalanan. Kung minsan nakapag-isip tayo hindi maganda sa kapwa-tao natin, so gagawin lang natin para hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda sa kapwa-tao natin, ay magdasal-dasal na po tayo sa araw-araw, umaga, tanghali, hapon, o kaya sa umaga o sa gabi. Yun, dasal lang pang sandata natin dito mga tao sa ibabaw ng mundo para hindi tayo matukso ng masamang espiritu o demonyo na mapasok sa isip at puso natin, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan o nakakapag-isip sa kapwa-tao natin ng di maganda. Ang gagawin lang po natin, palagi magdasal at nanalig sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kaya ikaw, habang maaga pa, habang may panahon ka pa, bago na po, at pagsisiyan at makasalanan, tatanggapin tayo natin Diyos anak na si Jesus Christ. Kaya hanggang dito na lang po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.